The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Handa na ba kayo? Sige. Magsisimula na ang inyong inaabangan Radio Drama. At ngayon, inyong mapapakinggan ang isang alamat na pinamagatang Maria Makiling. Kaya samahan niyo ko sa araw na to. Nandyan pa ba kayo? Kayo ba ay interesado? Okay, yan ang gusto ko. Ako nga pala si DJ Saisi, ang inyong DJ sa umaga. Noong unang panahon, may nakatirang isang diwata sa isang bundok ng Laguna. Siya ay isang makatarungang dalaga na may mapusyaw na balat ng ulibo. Mahabang kumikinang na uwak na itim na buhok at nakakasilaw na mga mata. Ang kaniyang pangalan ay si Maria Makiling. Siya ay ang pinakamaganda at taimtim na mahabagin. Si Maria ay palaging nariyan sa pagtulong sa ibang tao. Minsan, nagkasakit ang mga anak ng isang magsasaka. Mahina at walang magawa. Ang magsasaka ay nakiusap kay Maria para sa lunas. Oh Maria, pakinggan mo ako. Ang aking mga anak ay may sakit at ang kanilang mga kondisyon ay hindi bumubuti. Habang lumilipas ang mga araw, hindi ko na alam kung saan pa pupunta. Kailangan ko ng tulong mo. Nakakalungkot, pero huwag kang mag-alala, mister. Eto, kunin mo itong mga luya. Ang mga ito ay ang tumulong sa iyo. Tinanggap ng magsasaka ang bilao at nataranta. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang gagawin sa luya, kaya't sa pagod na mukha, humakbang siya pauwi bitbit ang bilao ng luya. Nang marating niya ang kanyang kubo, siya ay namangha. Totoo nga! Ang luya ay naging ginto. Maraming salamat, Maria. Ngayon ay magkakaroon ako ng pera para bumili ng gamot sa nayon. Dapat ding marinig ng mga taga-bayan ang tungkol sa kamanghamanghang at kabaitan ni Maria. Nagkalat na ang mga kwento sa bayan ang tungkol sa ipinagkaloob na kabutihan ni Maria at ang mga taong bayan ng Laguna ay napamahal sa kanya. Si Maria, dahil sa kanyang kaakit-akit na kagandahan at kaaya-ayang personalidad, ay hinanap at niligawan ng maraming manliligaw. Tatlo sa kanila ang determinadong makuha siya. Ang isa ay si Kapitan Lara. Pula, tuyo Kapitan Lara. Ako ay isang tanyag na sundalo mula sa Espanya. Dinala ko sa iyo ang pinakamagagandang regalo at mga alahas mula sa Europa para lang sa iyo, aking binibini. Si Kapitan Lara ay laging nagbibigay kay Maria ng bonggang regalo mula sa Europa tuwing bibisitahin niya ang ginang. Ang isa naman ay si Joselito na isang mistisong Kastila. Magandang hapon, aking makatarungang ginang. Payagan mo akong magpakilala. Ako si Joselito. Naglakbay ako sa 7 dagat at naglakbay ang marami ibang bansa. Ako pa ay dumayo sa isang mahirap na bayan para sa iyo, Maria. At ako ay iyong pahihintulutan. Dadalhin kita kahit saan. Si Joselito ay isang mayaman na may pinag-aralan na tao. Marami na siyang napuntahang lugar at hindi niya gusto ang Pilipinas. Kadalasan, sasabihin niya kay Maria ang tungkol sa ibang mga bansa at mga kwentong binabasa niya sa mga libro. Ang huli ay si Juan, na isang masipag at hamak na magsasaka. Ang pangalan ko ay Juan. Hindi man ako gaanong prominente at mayamang gaya ng dalawang ito, ngunit nagtatrabaho ako araw at gabi para lamang ihandog sa iyo ang pinakamagagandang ani ng mga bunga at mga gulay na sariwa mula sa aking bukid.
sa pag-asang ito ay mapasaya mo, aking ginang. Sa kanilang tatlo, si Juan ang pinakamasipag at ang totoo. Siya ang lihim na hinangaan ni Maria. Sa paglipas ng panahon, ang mga manliligaw sa kanya ay naiinip at hiniling na sabihin ni Maria sa kanila kung sino ang mahal niya. Kaya napilitan ang mga diwata na mangako. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, sasabihin ko sa iyo ang aking sagot. Noong gabing sumikat ang kabilugan ng buwan, lahat ng manliligaw niya ay umakyat sa bundok, sabik na malaman ang kanyang desisyon. Halika at pumasok sa aking bahay, aking kaibigan. Alam kong minsan na kaming magkaribal para sa kanyang pag-ibig. Ngunit ang kaaway ng aking kaaway ay isang kaibigan. Kaya't si Joselito at si Kapitan Lara ay gumawa ng isang karumaldumal na plano na malapit nang mangyari kay Juan. Isang araw, nagulat ang lahat nang tinupok ng malaking apoy ang kwartel ni Kapitan Lara. Anong kabaliwan ito? Sino ang nagsimula ng panununog na ito? Di ito maaaring maging isang Espanyol dahil hindi namin ipinagkanulo ang aming kapwa lalaki. Dapat ba ito ay isang Pilipino? Naisahan na yata tayo. Ang ating kabaitan para sa bansang ito ay nasuklian ng gayong di matatawarang kalupitan. Arestado ang lahat ng Pilipino sa baryong ito. Dapat nating mahanap ang arunis na ito. Maraming Pilipino ang hinuli at ikinulong. Pinahirapan din ng mga bilanggo sa loob ng mga selda. Kabilang sa mga bihag ay si Juan. Bukas, kailangan mong tumistigo laban kay Juan. Sabihin sa mga opisyal na si Juan ang sanhi ng sunog. Pakakawalan at babayaran ka namin bilang kapalit. Gawin kung hindi at mahukay mo ang mga libingan ng iyong mga pamilya. At kaya, sa dalawang utak na ito ay nagbalangkas kay Juan sa pamamagitan ng panunuhol at pagbabanta sa mga bilanggo na akusahan siya para sa krimen. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Si Juan ay hinatulan ng kamatayan. Hindi ko ginawa! Bakit ka magpapaalipin sa mga kastilo na ito? Bakit mo ibibenta ang sarili mong bayan? Hindi ako makagawa ng ganoong aksyon. Nangako ako. Pakiusap. Oh Juan, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo siya inalagaan? Bakit kailangan niyang mamatay? Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa niya. Nakarapat dapat siyang patayin. Tumakas sa Maynila sina Kapitan Lara at Joselito dahil sa takot kay Maria. Nang malaman niya ito, sinumpa niya ang dalawa. Biglang nagkasakit si Joselito, walang lunas sa kanyang karamdaman. Si Kapitan Lara ay tinawag naman pabalik sa Laguna na mag-alsa ang mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Pinatay ng revolusyonaryo si Kapitan Lara. Mula noon, hindi na hinayaan ni Maria na makita siya ng mga tao. Tuwing may naliligaw sa bundok, naaalala nila ang sumpa ng diwata. Naaalala nila ang dakilang pagmamahal ni Maria Makiling. Nagustuhan niyo ba ang alamat na aming itinanghal? Kung ganon, diyan nagtatapos. At salamat sa pakikinig. At muli, ako nga pala si DJ Saisi at ito ang presentasyon ng Group 8.